Bigwas Internet TV, hatid ang balitang laging on the ground. Nanguna sa news and current affairs. Bigwas Internet TV, istasyong alistusan na para sa tigaliping lokal at balitang nasyonal. Bigwas Internet TV. Halika na Masbate, bayan ko. Silipin mo ang bayan ko. Bueno mga kaigmanghudan sa gihapon, maayon na udto, happy lunchtime sa tanan na aton televiewers, radio listeners dito po sa Bigwas Internet TV via YouTube kag Facebook. Kapareho po saan ako na ipangako mga kaigmanghudan na nakikita niyo sa iyo screen ang aton guwapo na bisita, Batanon na Schools Division Superintendent mga kaigmanghudan, si Sir Raimundo Cantono. Sir, good afternoon and thank you. Thank you for accepting our invitation. Sir, basi may gusto ka batiun anay? Una-una, good afternoon, and ako personal na nagpasalamat sa imo Sir Long and sa Bigwas Internet TV kay matatagaan mo sin oportunidad ang liderato sa DepEd Masbate Province para sa mga concerns and announcement pa mapadapit po sa aton opening of classes tomorrow. And akong po ginhatag ang ako na respeto ka greetings sa tanan na mga maestra, tanan na mga teachers and non-teaching personnel, school heads, supervisors, and tanan na kaulubod ko sa DepEd SDO Masbate. Okay, yan po mga kaigmanghudan na natin Schools Division Superintendent si SDS Raimundo Cantonos. Ang tawag natin sa iya Sir Nong. Sir Nong lang. Batang-bata, no, mga kaigmanghudan. Anyway, direkta kita Sir Nong, especially tamang-tama, very timely natin yan, pag-aerostoyahan, kay Tuna Bas na Martes, busy naman ang ginikanan, tanan haros, pagdagatuna na ang klase. Sir Nong, kumusta po ang preparasyon sa tanan na eskwelahan durante sa pag-abrisan na klase buwas? Na ano ang mga ginhimo na mga preparasyon? Mapadapit po sa ato na mga preparation for the opening of classes. Nagtuna po sa August 14 to 19 ang aton po annual tuig-tuig na ginahimo na Brigada Eskwela sa tanan po ng mga school kung sa din Aramaniyo, lalo na sa aton mga ginikanan and partners and stakeholders na ang mga eskwelahan po sa bilog na Masbate kag sa bilog na Pilipinas na naga-invite sin mga volunteers para i-prepare po ang aton mga school. Igawan po kitang pinalabas na memorandum, actually memorandum from the central office about the Oplan Balik Eskwela, na kung sa diin igwa po sin help desk and hotlines ang mga eskwelahan kag maging ang division office para po i-cater sa mga concerns about the opening of classes. Kag nagapasalamat po ako sa mga teachers and school heads and other personnel na maski wala pa po nag-abot ang atong Brigada Eskwela schedule, kag after San August 19 sa Brigada Eskwela, sinda po voluntaryo na nag-report sa school para ayuson ipreparar ang aton mga eskwelahan. Sir Nong, maski gani nagtapos ang ginatawag nato na Brigada Eskwela sa Pitsa 19, pero abierto pa man kita no sa DepEd na magbato mo sinong gusto pa maghatag sin mga bulig. Opo, actually ang prinsipyo and konsepto sa Brigada Eskwela isabay na nato na ginatawag nato na Adapt School Program. Dili lang siya kay during the Brigada Eskwela schedule. Even after or even during na naga-start na ang school year, pwede po magbaton ang mga schools sa voluntary donation. And gusto ko po iklaro na ang mga eskwelahan po naga-welcome sa donations kag mga volunteers na manpower
pero dili po kami naga-encourage na mag-solicit. Okay. Ang mga nini, usad ako personally, kay dati ako sa DepEd, gina-consider ko ganini na Brigada Eskwela na one of the best programs in DepEd. Kasi maka-generate na kita sin mga suporta na dili nagagastos instead ang eskwelahan. Ano po, sir? Yes po. An bulig nag-aabot na lang. Aram ko, sir, nung na antes magtuna ang klase apuerasan Brigada Eskwela na kundi nagpreparar sa naton physical aspect environment sa mga eskwelahan, igugad sin mga intervensyon na ginhimo ang Department of Education para naman sa pagtukdo sa teachers, para sa kabataan. Ano ang mga ginhimo sa Department of Education, lalo na po sa DepEd Masbate Province? Sa ato na key stage 1, na first stage, igwa kita sin tinatawag na implementation o year 2 na implementation sa 8-week curriculum. Customized siya sa regional office na gina-implement na matagaan sin focus an aton mga eskwela sa key stage 1, that's kinder to grade 3, para sa 8-week curriculum, especially in grade 1. Ang SDO Masbate Province naman, damo sin ginhimo na Division Intervention Program and Project, especially sa reading and numeracy, dahil ang focus po sa matatag program with BP Secretary Sara Duterte ay ang focus sa literacy and numeracy. Ang mga schools po natin ay igwaman sin mga school-initiated interventions and projects when it comes to reading and numeracy. Bagan igwa, di ba, Sir Nong, igwa sin ginimplementar man na ginatawag nato na NLC, National Learning Camp. Kumusta po ang implementasyon siya na ano naging resulta? Actually, ang National Learning Camp, by the way, magpapasalamat ako sa mga teachers and school heads and sa liderato sa mga school heads and supervisors. Lalo na ang team namon, ang mga team leaders sa SDO. Actually, ang nasa core team sa SDO ay yung dating OIC CID Chief Sir Noel Aban and pinalitan ni Ma'am Glo Fontilar. At yung mga supervisors natin sa English, si Ma'am Helen Titong, sa Filipino, Sir Joshua, sa Science, si Sir Mini Teodoro, and sa Mathematics, si Ma'am Imelda Rehuso. First year of implementation nationwide sa National Learning Camp, although may mga konting concerns sa start, but sabi ko nga dahil sa pagbulig, dedikasyon sa naton mga team leaders, sa naton mga supervisors and school heads, kag sa mga maestra gayod na nag-volunteer, na aton po na i-conduct successfully ang aton National Learning Camp. Natagaan po naton si support ang mga bata na needing support, lalo na ang grade 7 and 8 at ang reading program sa reading camp for grades 1 to 3, dahil gina-consider naton kag sa DepEd mismo ang learning losses and learning gap sa 3-year na pandemic. Okay, Sir Dong, usad man sa ginahimo niyan sa Department of Education, ini na pagbabago ba o revision lang sa curriculum para maliwanagan ang tanan sila ginhimo na matatag or K-10 na anong pagkakaiba niya sa K-10 kag K-12 or 11 and 12 I mean. Okay. Ang revision ng curriculum as one of the priorities of the Vice President Secretary, actually, mali po itong mga iba na misinformation na ang ano daw, ang basic education is sa haliun ang senior high school na grade 11 and 12. Dili po, kasi sa launching sa matatag program, nauna po ang pag-revise, pag-review, kag pag-revise sa curriculum sa kindergarten to grade 10. Okay. But later on, ang implementation man nga is next school year pa. And later on, after that, pag natapos na din ang review and revision ng 11 and 12, so simula na siya kindergarten to grade 12. Ang purpose po kasi, sa matatag agenda kasi, making the curriculum relevant. Sa review na kinonduct sa Central Office sa Bureau of Curriculum Development,
binawasan ninda ang mga competencies, pinasimple kag kumbaga gin-decongest ang curriculum para maging relevant sa mga eskwela naton sa aton the type of the Filipino learners. Ang pinaka-focus actually ng one of the many focuses ng pag-revise is yung focus nga doon sa basic literacy and numeracy and socio-economic skills. So, yan po ang revision ng curriculum. Ayun, mga kaigmangudan, klarado po from the horse mouth sa natin Schools Division Superintendent. Yung base may nalilito, sabi ni Sir Nong, K-10, dili gusto sabihon na wara ng 11 kag 12. Gin-review lang ang mga competencies na dapat dili tamang mga Sir Nong sa nada pang sudeped na nakikita ko manin bagan may mga pautro-utro na mga competencies intok do niyan paglain na adlaw amo gihapon ng competency na itutukdo sa teacher. So mas lalo ini gin-review niyan sa matatag agenda ni Secretary Duterte. So sabi nga ni Sir Nong, on 11 and 12 ongoing ang pag-review. Kaya balik gihapon ini na K-12 gina-repaso lang ang tanan-tanan para mas lalong matahong, epektibo ang aton curriculum. Sir Nong, congratulations nga pala. Kumusta ang preparations? Kasi ang DepEd Masbate Province, mga kaigmangudan, igwa sindadag na mga curriculum offerings para sa special program in the arts, journalism, and STE sa mga selected and qualified elementary and secondary schools. How's the preparation, Sir Nong? Actually, when I assumed the office, nag-abot po ako sa DepEd Masbate April 3. Ito lang, last April 3. Dili pa naga-launch ang matatag agenda, kag dili pa naga-pronounce si BP Sara sa mga policies na later on after April 3. Actually, naguna na ako maghatag sa akon leadership policy sa Division of Masbate. And ang sabi ko, duha lang ang major leadership agenda sa TU bago na superintendent at inanganit bago kay 4 months na. Sabi ko, number 1 is the paradigm shift in leadership, and number 2 is the focus on basic literacy and numeracy. If you notice, ang matatag agenda in the reduction of competencies and yung pagiging inaano natin na maging relevant, di gina-decongest, ang focus niya is fundamental skills in literacy and numeracy, and sinabi ko and socio-economic skills para maging job ready sinda. So, sabi ko, pag abot ko, duha lang, ma-focus kita sa basic literacy and numeracy, but it doesn't mean na i-deprive natin ang aton mga learners na may potential in science, engineering, and mathematics. That is why, under the umbrella of the two main leadership agenda, nakakabit po dida along curriculum implementation ang pagdagdag po natin sa special science elementary school, science and technology and engineering sa junior high school, and namon po objective is ang dream namon ang tanan na munisipyo or district at least for the initial years ay magkaigwa si offering na science and technology, engineering, and mathematics. That is the STEM. Munisipyo. Opo. Okay. So that yung mga eskwela natin, mga learners na within the district or within the municipality ay meron silang access doon sa STEM school na dili sinda makadto sa mga daragko na school sa neighboring municipalities o iba nagakalipa sa Masbate National Comprehensive High School. And may mga nadagdag na po kita na mga special program in arts offering, special program in journalism, at later on mag-open tayo ng special program on foreign language. Wow. Okay. Congratulations, Sir Nong, no? Under your leadership na buksan naman ang usad na matahom na oportunidad para sa aton mga kabataan, at siyempre sa aton mga teachers na sayang na kwalipikado magtukdo sa na Sir Nong na mga subjects. Okay, Sir Nong, makatug kita sa usad sa very controversial niyan. DepEd Order number 21 series of 2023 manungod sini na uplan baklas ganyan tawag nila pagtangkasan mga
usual decoration sa mga dingding sa classrooms. Kumusta po ang implementasyon o pagpapatuwad sini sa probinsya sa Masbate? Nagpasalamat ako sa mga kaurupod ko na mga teachers and school heads sa Division of Masbate Province kasi once san gin-disseminate ang DepEd order, binaba, then ginklaro, ginutro namon, gin-remind during the Division 1 meeting last August 18. So far so good, wala namang talagang mga significant na nagreklamo or nagbigay ng negatibong comments. I don't know kung may dila ko aram, but generally sa kita ko wala man because ang mga Masbateño naman, naton mga teachers ay mga good follower and obedient when it comes to order implementation. Gusto ko lang iklaro, lalo na sa aton mga ginikanan na sa mga stakeholders and partners na medyo nausaman with this DepEd order. Actually, ang isad po na DepEd order, ang isad na issuance, memorandum man siya, advisory, or DepEd order, dili po ini siya basta-basta lang, nabigla lang naisip, tapos i-disseminate sa bill for implementation. Ang akong po masasabi is this, ina po na nakabutang dida sa DepEd order number 21 na nakasabay nga isa sa Brigada Eskwela Implementing Guidelines, ina po bunga sa isad na research, na observation and benchmarking. Ibig sabihin, dili lang po na siya kay basta-basta. Igwa po siya sin scientific basis para siya ipa-implement. And nakita man natin for the past many decades, since the 1960s, 70s, na traditionally, sugad sa na ang setup sa ato na mga classroom, why not let us, aside from we are following order, and give it a try. And ako personally, I go for it. Na dili talaga madamon distraction and clear and learning environment sa naton mga classroom. Sabi ka ni Sir Nong, let's have a try. No? Kaya sabi mo nga ni, dugay-dugay na, yes, since time immemorial, irubisan na natin mga classrooms. Pero, ang mga nilungasin, kaya mo pa mga ito sa dili mahara magbasa, maluya, bumasa, magbilag, etc. No? Sabi ka ni, ang iba na classrooms, damo sin mga nakadikit, tahong-tahong sa classrooms. Pero question is, hindi ba konektado sa curriculum? No? So, siguro usa din na sa gimbasihan. No? Anyway, let's have a try on that, no? Kay malay mo kung magkaiba may epekto sa primero na pag-implementar maging epektibo. Sir Nong, kanina medyo may nabanggit ka naman pero gusto ko hungaon as the new Schools Division Superintendent sa Masbate Province, nanoan mo magkapira ng mga tinatawag nato ng mga marching orders, palisiya, being the Schools Division Superintendent sa probinsya sa Masbate para sa kaaraman sa tanan, lalo naman dili lang taga DepEd, mga ginikanan, stakeholders. Okay, utrohon ko, sabi ko, sa nag-abot ako sa April 3, ako nag-declare ang akong leadership policies in agenda. Sabi ko sa mga kaurupod ko sa Division Office, under the paradigm shift in leadership, actually, ang pinaka-meaning niya is to, padayon na pag-improve sa performance sa aton mga SDO personnel, teachers, supervisors, and school heads. Sa mga nabanggit ko, hastaya na, I'm consistent with this, na sinasabi ko, yung paradigm shift in leadership, ayaw kong gamitin yung term na traditional, pero bagan-amo na siya. I mean, yung mga nakaanadan, nakasanayan nato ng mga traits and behavior as teacher, as non-teaching personnel, as supervisor, as assistant superintendent, or as superintendent, sabi ko, hinahinayon ta siya na ibahon from sa nakasanayan natin sadto-sadto pa. When I say sadto-sadto pa, when the SDO was established many decades ago. Kasi may mga kultura pa din kita, kag mga pag-uugali na, alam mo yon, na traditionally pag mapasyar ang superintendent, lalo na pag
nagapasyaran supervisor or lalo na kung superintendent. Oo. Di ba? Traditionally, bagan Kurudog-kurudog. oo, nagakurul ba, nagakurudog, and aside from that, kasi kita, ang kultura natin, maasikaso, maistimar. Grabe hospitality. Grabe hospitality. Tapos na hospital natin bulsa. De joke lang. I mean, hinay-hinay na ma-instill naton ini na kultura na hinay-hinay na ginabalyo na pag nagkadaan bisita maski sino sa division office, magpasyar nga niya na accountant, ang budget officer o specialist, assistant superintendent, nagakada po kami para maghatag sa AUSIN technical assistance and support kag kumustahon kag kikitaon namon kunano ang sitwasyon kag kunano ang mahihimo namon to improve the situation. Dili po kami nagakada sa school para pabugaton ang iyo sitwasyon. Kasi traditionally nga, sabi ko sa ito pa, ano ko siya nagihan ko siya actually. Medyo na nag-contribute na natin mga teachers and mga school heads. So, sabi ko, ang tanan na activities and expenses na within the school and the district dapat napupondohan siya sa MOE. Actually, few days pa lang ako sa Masbate, ako na nag-pronounce sa nina pulisiya na pagmakada ang superintendent o supervisor o maski sino na taga-division office, wala dapat sing garland, wala dapat sin tarpaulin, wala sin drum and liquor na naga-welcome, wala sin flaglets na naga-line up, kag wala sin lavish or inan accommodation na aram nato na naga-incur sin expenses kag may lang kung sponsor siya sa isad na organization or entity or LGU, medyo okay lang tani. Pero maski pa, ang ginaiwasan po talaga naton is mabawasan ang burden sa mga maestra kay karapoy na po sing katurugdo kag taon-taon kada taon-taon magkakaigwasing contribution kay amin ni ang mga activities. Napakaganda sa ginsabi ni Sir No, bagan primero ko na nabati na sa usad na superintendent, nabasa ko ganito ni mo ginmay di pati ng mga yes po, kung may nagakada paghali sa mga supervisor dara na tanong o ginbawal na ni Sir No. Maganda kaya amin to tama ito ang tuyo namon na mga taga division office para mag-provide sin technical assistance dili kay baga nawara naton pinaka-objeto. Yes. Kay sibot-sibot na wala na sa classroom kay may nagakagod kay mautan si ma'am. Anyway, salamat sa Sir Nong. Yan kaugnay ni Sir Nong na uplan baklas, masasabi mo ba na ang teacher factor niyan didian pinakadako na concerned naton kay wala na ang tanan. So, sabi ba ng Secretary Sara, kailangan ng mga bata nakafocus sa studies, nakafocus sa teacher. So, kailangan ng teacher matibay, magaling, preparado, etc. Okay. Na masasabi mo, Sir Nong? Ako naman, ang pagtuod ko talaga ang mga maestra sa Division of Masbate and even sa tanan in the entire Philippines. Bagoy na nagsulod sa inda pag-eskwela kag sa pre-training sa internship, may galing na ang teacher. That is my default na belief. Now, when it comes to ito na mga baklas-baklas na sasabi, mga posters, klaruhon ko ini kag para sa mga teachers nato kag sa mga supervisors, school heads, sa mga ginikanan, sa mga partners and stakeholders. Pa-clear ang walls, ang classroom para siya, malinis. Pero hindi gusto sabihin na dili magamit ang maestra sa teaching aids and devices sa enda pagatukdo. Only that, ina na mga teaching aids and devices, pictures, posters, real objects, especially in key stage 1 sa kindergarten to grade 3, kailangan po siya. Kaso lang, naka-storage lang siya sin maayos na dili siya distraction kay clear ang atong classroom. Okay. Sir Nong, sa iyo, aram ko nagkaigwa ka mo sin sad na ginatawag nato na
Division Management Committee meeting or man committee. Yes, Actually, ginpareta ko ganin na didig. Kag ginanunsar mo ang ginasabi nato na reshuffling sa mga school heads para sa kaaraman sa school heads, ginikanan ni estudyante, stakeholders, gusto siguro ni maraman na ang katuyuan ano kay gosin ni na minimum of years, maximum of years na pag-stay sa Luzon school head kaya igosin reshuffling. Opo. Actually, ang pinaka-tuyo obheto sa reshuffling of school heads is ini. Kung ako igwasin pagtuod na ang maestra nagsulod pa lang sa pagtukdo, may tibay na. Kag sa mga continuing development program, mas nagatibay siya sa guidance and assistance and mga trainings and seminar. Ang school head po, amo man ang pagtuod ko. Bago siya, nag-school head, igwa na siya sin at least potential leadership management, people's management, resources management, and nadadagdagan na lang ina siya. Makadi kita sa example na parehas matibay ang duha na school head. Ang ano kasi, ang leadership, management, and policies, sabi ko, school A and school B. May school head sa school A kag igwali sa school B. Parehas inda matibay, parehas excellent. Kung kitawon mo inda performance matahom. Pero believe me, pag binalyo mo sinda na parehas matibay ha, parehas A1, example. Pag binalyo mo si A sa B, kag si B sa A, pag abot niya sa school na huna ni letter A na naghali pagadto sa B, okay na. Talagang plasado na bagan more or less almost perfect na. Parehas matibay. Okay, parehas matibay eh. Pero believe me, pag nagbalyuhan sinda in a different lens, in a different perspective, pag abot ni B sa school A, mas igwa pa siya sin maidadagdag. Kag mas may mga intervention, innovation sa mga pandagdag para sa improvement sa mga eskwela, sa teacher, sa mga school. So that is one. Kung naging stagnant kita, naadala kita dida, igwa kita kasing ginabot, igwa kitang ginasabi na yung leadership and management plateau. Na pag bagong salta ka, napakataas ng spirit. Taas. Tapos, halos na lang, kita mo eh. Kita mo, ini dapat, ini sugad sa ni. Ini dapat sugad sa ni. Di, nag-abot at a certain point, at a certain time na medyo naga-plateau siya, naga-level. Pag dinita siya i-move, o tanan nag-plateau. Whereas, pag binalyo mo siya in another environment, in another work environment, and iba't iba naman na locality, pag-abot niya dito, ma-restart na naman ang spirit, basta, pasag ka na pasag ka, then maabot sa level na ma-plateau. Pag-abot na, pag nag-plateau na kita, dapat naman another environment and another workplace so that dire-diretso ang pagtaas, an innovative mind, an intervention, an mga initiative, dire-diretso. And kailangan siya kasi kailangan natin ang fresh air of leadership, kailangan natin i-expand natin leadership horizon, dapat makamit kita sin iba na bago na mga tao, bago na mga workmates, bago na mga stakeholders. Kagantanan po ina is for the improvement san aton performance sa mga bata kag san aton eskwelahan. Very well said, no, ni Sir Nong. Aram nyo mga kay Manghudan, ano saan pa na matahong pag ina-transfer san superintendent, ano saan na school head, lalo kung maayo na school head, masabi kanugon, ano kay Halin. Pero, ano saan pa na nakatuyuan, san DepEd is, ang iya galing, matransfer naman sa usad na eskwela. Precisely. Diba? Ano ba gani medyo mahina di, pero pag transfer mo na show up, mas lalo natibay man ang sabi. Madagdagan ko Sir Long ha. Opo. Dagdagan ko lang gamay. May kita na ano na mention. Dili ko lang siya explicitly nasabi. May mga actually pasensya na gayon po sa mga barangay captain, barangay council, ang iba na mga stakeholders kay nag-request na i-retain ang kay matibay-tibay. Maayo-ayo, matahong. May petition pa, sir. May petition. Pero sabi ko naman, pasensya na po, pero para po ini sa improvement. Kasi kung matibay siya sa school A,
dadaron niya ang tibay niya sa school B, Correct. and after a while, after a certain period, ililipat siya sa school C. Kung napulo lang ang school, kag malibot niya na tanan na napulo, di ang tibay niya kagaling, nakakadto na i-share sa 10 schools. Ganon din ang mga iba na nag-aikot. Amo ito sabi ko, minsan na-realize niya sa school head na pagbal niya sa said na school, na-realize niya ang iya weakness kung igwaman na ang mga dili niya na himo, and sasabihin niya, pag-abot ko sa nila ako new station, I will start anew, mag-start akong bago na makusog ang spirit, makusog ang idealismo, kag ayuson ko, mas improve ko na akong performance. Tama. Maganda yung sabi ni Sir Nong. Anyway, damo-damo yung mga challenges naman, Sir Nong, tuna buwas. I am very sure ikaw, ang top management, mag-bisita sa mga eskwela sa opening ng klase. Opo. Ang perennial talaga nato na problem ay una, kakulangan sa teachers, pero ang remedy na ginahimo natin is inventory and reassignment and restaffing. Kung kailangan, kung gamay ang section, i-merge. Ang mga overstaff, bawasan. Ang mga kulang, dagdagan. And yung facilities pa rin kasi it's a given fact na dili man talaga tanan na school sa entero na Pilipinas matatagaan sabay-sabay sana na mga school buildings, sana na repair, kag sana na mga laboratories. Sir Nong, mapaarang kami, tugutan mo kami, siguro mag-ikot-ikot man ang provincial updates sa newstape para magkaikukitan special coverage sa opening sa klase, etc. No? So with the permission, bigwas ni Sir Nong, makatalibig kita, hindi ko rapikilan mo bo sa Ronhan, no? Kag siguro mga usad man duha dito sa syudad San Masbate. Sir Nong, pagkakataon mo ni kung ano ang gusto mo gani paabot sa tanan na DepEd personnel, it's your time, Sir Nong. Opo. Nagdaga kong gamay itong sinabi ko dito sa isang ko na pulisiya, sabi ko, pag ang taga-division office po magpa-share sa school, mabisita, ma-monitor, ang purpose po is to give instructional support and supervision, kag mahatag po sa technical assistance. Ginasabi ko po ini, ginadeclare ko ini through this program, and even in the MANCO meeting, and even sa mga program na nag-attend ako, and boldly, with high emphasis, ginasabi ko po ini, dili nyo kami kinahanglan gastusan. Kay kami po igwa sin sweldo, igwa kami sin per diem pag naga-travel, kag may reimbursement kami sa amon travel expenses kung nagabisita kami sa mga eskwelahan. In short, dili kamo dapat ma-burden sa gastos, kag kung may mga activities ang eskwelahan, ang district, as much as possible, warang contribution kay gagastosan siya sa school MOOE. Ako lang po panawagan sa akong mga kaurupod sa DepEd Masbate para buwas, unahon ko, salamat sa iyo support sa pag-leadership and pag-volunteer sa aton National Learning Camp, sa nagtapos na brigada eskwela, kag sa mga concerns pa naton sa aton Oplan balik eskwela. Ginahangyo ko ang tanan na may mga concerns kita, may mga pagkukulang or may mga concerns na dili ma-address. Pagpasensyahan nyo, pero ginahimo po namon ang tanan para ma-address na ng mga bagay. Kag tuna buwas, sinabi ko, focus tayo sa teaching in sa 8-week curriculum. Iniiwasan nato na maghali ang teacher, may mga distraction, may mga activities na ma-pull out ka mo sa classroom kasi nakapokus kita sa 8-week curriculum. And i-focus sa mga school heads naman ang resources, especially money and material and human resource. I-focus ang tanan ng mga inisyatibo, ang tanan ng mga priority concerns in support sa aton po Division Intervention Program, sa aton po reading and numeracy projects and activities. Ang iyo po liderato, nagapangadyi para sa iyo tanan, na kuntani gabayan kita sang Ginoo, kag protektaran kita sa aton mga estasyon, sa aton pag-travel, kag sa aton pag-tukdo. Kag
Salamat kag nagahangyo ako sa aton mga school heads, sa aton mga district supervisors, sa akon mga kaorupod na education program supervisors kag SDO, mga key personnel sa SDO, na i-focus din naton ang aton concern and support to our schools and to our teachers para ma-achieve po naton ang aton ginamawot na ma-reach naton ang target na magkaigwas in functional minimum competencies, not only minimum, at least minimum sa reading and numeracy, especially in key stage 1 and pakadto po sa senior high school. Thank you so much, Sir Nong. Very productive namon discussion ni Sir Nong, ang superintendent sa DepEd Masbate Province. One of these days siguro may imbita lang tag-hapon ikaw, Sir Sure, Nong. Good luck sa tanan na DepEd personnel, lalo na mga teachers kag school heads, ang top management sa DepEd Province magatalibod. Kag siguro kami makabisita man sa iyo para makitaan ang iyo aktual na sitwasyon. Kag sa atong pagtatapos, ang aton Bible verse for today, though wala ko ini na-translate niya, kay gina-translate ko ini Uradlaw, Sir Nong. Pero bagan naisip ko may labot inisan ginsabi ni Sir Nong, no? Very timely man na igwa siya sin mga marching orders sa DepEd personnel. Manunod sa palisiya na ano niya ginasabi na dapat sunodon kay paray na sa kayuhan. Sabi sa Mateo chapter 20 verse 20, I am with you always even to the end of age. Moments before Jesus Christ ascended into heaven, He gave His disciples their marching orders. He told them, go and make disciples of all nations, teaching them to obey all His commands. Di ba, Sir Nong? Amen. Anyway, congratulations. Thank you so much again to our Schools Division Superintendent, Sir Raimundo M. Cantonos, for this opportunity. Sa gihapon, nagpasalamat po ang iyong lingkod sa ngaran po sa provincial government. Ini po ang Provincial Information Officer Long Logronio. Nagabili po si May na hapon. God bless everyone. Tahanan ng malayang mamamahaya, Bigwas Internet TV. Hatid ang balitang laging on the ground. Nagmumuna sa news and current affairs. Bigwas Internet TV. Istasyong alistusan na para sa tikalibing lokal at balitang nasyonal. Bigwas Internet TV. Armon, mga developmental updates sa probinsya sa Masbate. Kaupod ang pakikistorya ng interview didi sa nina programa na magapaabot sa mga bereta kag update sa mga programa sa lokal na gobyerno sa probinsya sa Masbate. Ini ang programang Provincial Updates. Provincial Updates, alas 12:02 hasta 1:00 hapon didi sa Bigwas Internet TV. Provincial Updates para sa mga Masbateño. Masbateño ako, Masbate Palangga ko. Provincial Updates, ang provincial broadcast sa probinsya sa Masbate. Armon.